Hindi po ito kwentong barbero dahil siya na lang daw ang natitirang barbero sa kanilang lugar. Sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa norte, sa bayan ng Apari sa Cagayan Valley, nakatira ang 80 anyos na barberong si Tatay Piping. Ang 2 dekada na niyang barberya nayari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, parang time capsule na o throwback sa nakalipas sa sobrang kalumaan. Pero sa lahat ng mga kagamitan dito, bagamat kinakalawang na, bakbak at gula-gulanit na ang balat, hindi pa rin daw niya ipagpapalit ang barber's chair na ito. Bakit nga ba ganun na lang niya ito kung pahalagahan? Makinig po kayo, hindi ito basta-bastang kwentong barbero. Alas 6 pa lang ng umaga, naghahanda na si Tatay Piping para sa kalahating oras na lakaran papunta sa kanyang barberya. Hinasa muna niya sa bato ang kanyang gunting. Kapag naman medyo pumupurol ang labaha, Kaya nga lalaki si baka nasuro ka 15 anyos eh. Napaglaglag na ti labas. Siya. At pinagpapatag din sir, wala na papukis. Lalaki ka pinag-chicks. Ano ka sir, di kita pa ibang lalakaw. Kaya dyan nalaing ti sugal. Ano ti kinati subusa ti babae, kastabe ti lalaki na karkarubay. ang bayad sa bawat gupit, 50 pesos. 30, 40, tawag makukorda dapat 10. Noon pa siya ng barbero namin, mahigit 2 taon na kami hindi nagkita dahil lockdown kami sa Isabela. Siyang pinasyalan ko. At baka Domingo, may sa laing tiba pukisa. Parehas ko may gawa. Awan tiba kukortada. Si Tatay Piping na nga ang pinakamatandang barbero ng bayan. Nag-iisa na lang din sa kalyeng ito ang kanyang barberya. Nagsarada, kaawan may nagpapukis eh. Si Pada Kabalbero talatayin. Siya na rin ang gumugupit sa kanyang sarili. Itatan ko inis agurkurtar me, so nakatulada. Wala di karuba mi sir. Kaya mo tiba mukis loko, di ka pala sobre tiba balberya. Ang kwento ni Tatay Piping nag-viral sa vlog ni Kulas o mas kilala bilang si Becoming Filipino. Ikaw lang basta ikaw bahala. I was just on a little pasyal adventure and I saw this little kind of hut and a manong inside of it and I realized he was giving haircuts. He just looked really positive and good vibes and I thought, why not? Let's get a haircut. Oh, gugupit ako manong, sabi na. Masyat me atay Facebook na. Awan di ba ko na sir. Thank you na kanana. Nakita na taniniwag ko. Parang baby ang muka. Ang post na yon, nakita rin ng vlogger na si Von. Kaya mula Maynila, dumayo pa siya ng Apari para lang magpagupit kay Tatay Piping. 15 hours drive. Sobrang natuwa yung puso ko. Doon talaga ako nasilaw sa ngiti niya. Gusto kong masubukan. At the same time, gusto kong makilala si tatay. Awan sir, maragragsakan na. Ada taga Gonzaga, ada taga Iloilo. Why dito eh. Makailang ulit na rin daw nagpalipat-lipat noon si tatay ng pwesto. Pero ang hindi raw nawawala sa kanyang barberya, ang paborito niyang barber's chair. Nawara-wara data. Tinartarimahan ko dito. Diyan ko makayan sir, yung pagkutalyer. Dami 20 anyos na dito na sir. Ang upuang ito raw ang bumuhay sa kanyang 8 anak. Yung upuan niya, doon kami humihiga magkakapatid. Tay, salamat sa lahat-lahat kahit mo. Hindi ko matumbasan yung pag-alaga mo sa amin. Talo, ganda ito ladabati. Inlako sir, may purity. Awan nga ko amin. Tanawin lako amin so nga talon, awanin. Pag sa pula ko. Pero ang totoong dahilan daw kung bakit hindi niya ito mabitawan, ang upuang ito raw ang naiwang alaala ng isa niyang anak at ng kanyang misis na pareho nang namayapa. Dato nga tugaw, pagpukisan di ka tanak ko, kini bakit ko. Pagpakalaglagi pa, itinaragsa nga pinagbiag ko, sir.
Dati kwarta nga nigatan ka dato sir. Kwarta mi kinibake ko. Suwang ko mabili. Pinagaya ko kinibake ko kastabi. Pinagaya ko tugaw ko ta pagsapsapul ko. Sa paglipas ng mga taon, lumabo na rin ang kanyang mga mata. Pakapagpaswaran sir kay ako pakita. So agiteng na dito yun. Tanda na dyan pinaggiteng ko sir. Tanda ako masuga. Napakatumal na nga ang dating ng customer. Baliday na ako, nagawid ako. Kasagit pa ya. Naawag sir. Nasa pula. Nadya po ko kasta sir. Kasla nasakit tiri na kahit awan timited ko kanya na. Igatang na biskuit. Dama mang tulong kanya nga mang paayos ka dati shop ko. Kaya dati nga tugaw ang batil at kanya. Kaya no, adam mang paayos kanya dati shop ko. Itultuloy ko latan iti agpukis. Nito lang Biyernes, sinamahan ng aming team si Tatay Piping na magpatingin sa ophthalmologist sa syudad ng Tuguegarao. Meron po siyang mature cataract. Meron din po siyang dry eyes. Tsaka meron din po siyang pterygium sa right na mata niya. Ideally for operation na sila. Chinek up na rin siya ng Rural Health Unit ng Apari. Mataas yung eosinophils niya, ibig sabihin nga, allergy nga yung Makati talaga sa kanya nagko-confirm. And then mababa din yung RBC niya, anemic si tatay. So magbibigay po tayo sa kanya ng vitamins. Malakas pa naman si tatay. Ang hindi alam ni Tatay Piping, matagal na raw may plano ang local government unit dito na ipaayos ang kanyang barberya. May mga nag-donate na rin ng mga bagong gamit mula sa isang salon sa Maynila. Pati nga si Von, meron ding sorpresa. Meron tayo ditong bagong barber chair. Kahapon lang, ipinakita na kay Tatay Piping ang bago niyang barbershop. Anya tayo ka mo? Ang kita sa shop mo? Na, Ang kita sa shop mo nga baron? dato baru. When? Salamat sa inyo. Sinabago po naman ng barberya ko. Siyempre naman, sir. Opo, maganda ito, sir. Napalalo tinagsa ko, sir. Tabi maro dati shop ko. Integ ti munisipyo, dapat ititeg mi nga 10,000. Salamat kayong lahat. Ito nang bigay nyo sa akin, mga kaibigan. Nag-effort yung LGU, Apari, para maiput up po itong barbershop ni Tata Piping. Na bago man ang lahat sa barberya, mananatili pa rin doon ang kanyang paboritong upuan, ang piping saksi sa buhay ni Tatay Piping. Basta makaya pa lagi sir iti bumangon ken magna, kumay na dito. Kumita ti kwarta sir, ronda pa pukis. Aday gatang ti kaya ko gagatagen, ken ted ko kadigajap po ko, renariga sir, pailat na. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.